Kaugnay pa rin po ng nadisgrasyang tourist bus sa Tanay Rizal kung saan nasa 10 na po ang patay. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Connie, nasa harapan ko mismo itong tourist bus na nirentahan at sinakyan ng mga estudyanteng patungo sana sa isang resort dito sa Tanay Rizal. At kung ipaliliwanag ko at isasawan ang itsura nitong tourist bus ay mistulang nahati ito sa gitna. Nawala yung kaliwang bahagi nitong katawan ng bus na ito matapos na salasain at sumadsad dito sa kaliwang bahagi nitong parabang mistulan niyang pader at karugtong nito pader yung pangina. Subalit kumalso yung bus dito sa kahabaan ng highway na ito sa Sitio Balsapan, isakop ng Barangay Sampaloc, kaya hindi na siya nagawang mahulog pa dito sa bangin sa tabi. Yung bubong, Connie, nagmistulang natuklap ibabaw nito. Wala ka na makikitang bubungan. Ang tanging nakatayo na lamang ay yung iilang upuan ng pasahero na nasa loob ng bus. Yung mga kagamitan ng mga estudyante ay hindi pa ganap na naililigpit. At nakikita ko pa rito yung ilan sa mga papel. Meron akong bag na nakikita at yung stuffed toy na pinaniniwalaang pag-aari ng ilan sa mga sakay ng biktima, yung mga estudyanteng nakasakay dito sa tourist bus na ito. Ilan sa mga residenteng unang Bacolod at yung mga kagawad ng barangay ang ating nakausap. At pag-responde raw nila dito sa lugar pasado alas 8 ng umaga kanina, pagkatapos na mangyari yung aksidente, ay mayroong mga pasahero ng bus na dito na sa mga bintanang pasag na bitawan at sa labasan para mula doon sa pagkakaipit para makahingi nga ng saklolo pagkatapos ng magganap yung aksidente. Sa mga oras na ito, Connie, yung power company, yung kinatawan ng power company kasama yung kanilang mga heavy equipment ay narito sa tabi ng bus at pilit nilang itinitingala at iniaangat yung mga sanga ng puno na nakakubabaw dito sa nagdisgrasyang bus na ito, pati na yung mga linya ng kuryente ay kanilang inaayos dahil kinalasa rin nitong bus yung linya ng kuryente kaya nagbagsakan ito sa kalsada ngayon. Sa mga oras na ito, ang latest update, 13 ang patay, wala nang mga estudyanteng biktima dito sa accident site, Connie, at naisugod ng lahat sa magkakahiwalay ng ospital. Ito'y sa mga area ng Morong, Tanay, Paras at mayroon pang umabot sa area ng Marikina. 37 anyos, Connie, itong driver ng bus na sinasabing hawak na ngayon at nasa kustudiya na ng National Police. Connie. Ulitin lang natin, Emil, 13 na ang kumpirmadong patay sa mga oras na ito. Sa pinakauling update na ating natanggap mula dito sa management nitong bus company na ito, 3 yung huling sumama sa tala ng mga nasawi ay dead on arrival sa isang ospital kung saan sila isinugod. Hindi pa rin binabanggit yung kanilang mga pangalan dahil patuloy pang nakikipag-coordinate ang mga kinauukulan sa pamilya ng mga biktima para unang maipaalam sa kanila ang na kanilang mahal sa buhay. Ang Tanay Philippine National Police ay narito na rin area at inaantabayanan ang pagdating pa ng ilan sa mga investigador bilang bahagi ng patuloy na pagkulong ng kanilang pagsisiyasat. Connie. Yes, yung eskwelahan muli nabanggit na ba, Emil? Kasi ang ating nakukuha dito ay mula sila sa Best Link Philippines na galing pa sa Quezon City. Nakumpirma na ba sa inyo dyan yan? Sa initial monitoring, Connie, lumilitaw na inupahan lamang ng naturang eskwelahan itong tourist bus na ito. At hindi pa malinaw sa atin kung ano ang arrangement, kung papaano ang magiging proseso. Basta umalis daw sila sa area ng Quezon City sa 7 ng umaga kanina at pupunta sila dito sa Sacramento Resort. Ito ay napuntahan na rin natin, Connie, mula dito mismo sa accident site. Ang itsura ng accident site, Connie, ay pakurbadang pababa na highway. Mula dito sa aking area, kung patungo ka ng Sacramento Resort, magtatagal ang iyong biyahe pa ng kulang 10 minuto bago ka makarating. So, 10 minuto na lamang bago narating nitong bus na ito ang kanilang pupuntahan, yung kanilang point of destination, yun ng Sacramento Resort. At sila nga ay nadisgrasya. At
Okay. So, Best Link Philippines itong eskwelahan, Emil. Emil? Okay. Ayan po naman ang naging report or update sa atin ni Emil Sumangil. Sa ngayon po ay nasa 13 na ang sinasabing namatay ng dahil po dyan sa aksidente sa Maytanay, Rizal. At para po doon sa mga magulang ay maaari daw makipag-ugnayan sa pulis na humahawak po dito ang Rizal Provincial. At gayon din ay dinala na rin ito sa Rizal Provincial Hospital. May mga nadinala na rin po sa Baras at maging sa Marikina Hospital. Kapapasok lang pong balita, hindi bababa sa 10 ang patay ng maaksidente ang sinasakyan nilang tourist bus sa Tanay, Rizal. Para po sa detalye, makakausap natin si Police Senior Inspector Bamba Usana, Public Information Officer po ng Rizal Police. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo, sir, Opo. at kay Ma'am Connie. Opo, ano po yung latest na yung programa, natanggap niyong Balitang detalye? Tanghali. Opo, ano po yung latest na natanggap niyong detalye tungkol sa aksidente dyan po sa Rizal? Opo, bali po may nangyari pong vehicular accident ng mga alas 8 po ng 8:50 in the morning sa Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal po. Mhm. Ano po Opo, yung involved na ang- sasakyan at sino po yung mga sakay ng mga ito? So ang involved po na sasakyan ay isang tourist bus na may sakay po na more or less 45 passengers. Mhm. Opo, at meron pong 10 pasahero na declared dead on the spot po. Mhm. While other passengers were rushed to different hospitals in Rizal. Opo. Anong Yes, school hospital. po? Anong school po kinabibilangan itong mga nasangkot sa aksidente? Sa ngayon po, sir, wala pa pong naibibigay na information sa amin dito sa provincial office regarding sa school ng mga estudyante. Pero ang mga passengers po ay college students. Mhm. So puro College college students students po ang mga ito. Yes po. Mhm. Meron na po ba kayong detalye kung ano yung eksaktong nangyari at humantong dito sa aksidenteng ito na ikinamatay nga na po ng 10? Opo, ang initial report po sa amin na loss control po yung driver. Allegedly na loss control po at na walang daw po ng brake. Mhm. Tapos po, nag-reach sila sa curve road. At, yeah. Opo. So Sa anong curve yung road po, tapos po, nag-ramp po sila sa isang Meralco post and dun sa isang puno po. Oho. May pinapakita po kasi kaming mga litrato rito, lalo na nung bus, medyo matindi talaga. Yung tama nung bus, Opo, wasak opo. yung bus actually. Ito po bang lugar na yan ay accident-prone na area at kumusta po yung lagay ng panahon ng mga panahon na mangyari itong aksidente? Opo, ang lagay naman po ng panahon ay fair. Fair weather po tayo dito sa Rizal. Mhm. At hindi po ako sigurado kung yun ay isang accident-prone area sa may Okay. bandang Tanay po. Mhm. Kayo po ba ay nasa area or tinatanggap nyo lamang po yung mga report sa ngayon? Sa ngayon po, tinatanggap po namin ang report from Tanay Municipal Police Station po. Nandito po kami sa provincial officer. Pero yung mga sugatan po, saan po dinala at kumusta po yung kanilang mga lagay? Opo. Sa ngayon po, wala pa po kaming information sa lagay ng mga injured passengers. Dinala po sila sa Dulce River A Medical Doctor Mhm. sa Maytanay at sa other different nearest hospitals within the area po. Opo. Confirm ko lamang po, nahulog pa ho ba yung bus or tumama lang dun sa poste ng Meralco? Ano ba nangyari eksakto? Kasi nga, medyo matindi. 10 yung patay dito sa aksidenteng ito. Opo, sa information po na na-receive namin dito sa provincial office, bumangga po sa poste ng Meralco at sa isang ravine tree. Doon po bumangga. Wala naman pong report sa amin na nahulog po sa isang panging or sa cliff ang tourist bus na involved dito sa vehicular accident, sir. Mhm. At wala naman pong ibang involved na sasakyan Wala per po. dun sa report na natatanggap ninyo? Wala po, sir. Negative. Mhm. Well, maganda po ma-establish talaga dahil mataas yung casualty dito. So, Oo siguro, nga po, opo. oho, may karagdagang katanungan po yung aking kasamang si Connie Season para po sa inyo. Yes, Ma'am, sir. magandang tanghali po. Yung driver Magandang ho ba, tanghali po sa inyo, ma'am. nasa inyo pong kustudiya na?
Opo, opo. Yung driver po ay nasa aming kustodiya na. Linawin lang ho natin kasi ang initial report din po kanina ay sila ay papunta sa Rizal para po sa isang field trip. Opo. Yes, Opo. sir. Yes, ma'am. Opo. Pero hindi pa natin establish, ma'am, kung anong paaralan, ano ho ang mga reaction syempre ng mga magulang, paano ho sila makakapagbigay ng communication naman sa inyo po. As of the moment, ma'am, wala pa pong binibigay na information sa amin dito sa provincial office regarding dun sa school. Yung pangalan po ng school na mga estudyanteng na aksidente po. Kung dun po sa mga magulang, maaari pong makipag-usap po sa amin o kumontak po sa amin dito sa Police Provincial Office ng Rizal o diretso po sa Tanay Municipal Police Station po. Meron ho Sa kayong Chief of Police po. number po. Meron ho tayong number dyan sa inyo, ma'am. Opo, ma'am. Sandali lang po, ma'am. Ha? Opo. So ito pong nangyaring ito alas 8 ng umaga kanina, dyan po naman sa may area ng Tanay Rizal kung saan lulan ang mahigit sa 4 na pong mga estudyante po. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ano pong eskwelahan. Base po yan kay Senior Inspector Yusana, pero kumpirmado ho na hindi bababa sa 10 ang dead on the spot. At inaalam pa rin po natin na iba pang detalye. Alamin po natin kung papaano pa rin makikipag-ugnayan ang ilang mga concern na mga magulang syempre dito po sa insidenteng ito. At yan po naman ay upon the advice of Senior Inspector Maria Lourdes Yusana ng Tanay Rizal.